At tayo po ay magpapatuloy dito po sa Awit chapter 22. At nandito na tayo sa verse 12. Awit 22 verse 12. Yan. Awit 22 verse 12. At ito po ay patuloy po nating tinitignan itong awitin na kinompose ni David. At nakita natin yung mga binanggit niya last week na pinag-aralan natin from verses 1 to 11 na kung saan ay nakita po natin yung yung nararamdaman niya. May mga times talaga sa buhay ng tao na alam mo yun, yung parang mabigat sa dibdib, mabigat sa kalooban dahil doon po sa mga mabigat ang kalooban dahil doon po sa mga nangyayari sa buhay po na ito. Pero habang tayo po ay nagkakaedad, habang tayo po ay nagmamature, naiintindihan po natin na yung proseso, 'di ba, ng buhay po na ito ay hawak talaga siya ng Lord, At napakapalad lang talaga ng bawat isa po sa atin na nag-aaral po sa kanyang salita kasi natututo tayo na ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat, 'di ba, ng mga pangyayari sa buhay natin, at maging dito po sa mga Bible characters na napapag-aralan po natin ang kanila pong mga paglakad sa Panginoon, ay nakikita po natin na talagang dinadirect po sila, iniingatan po sila, 'di ba, ng Panginoon. May mga instances na mahirap po yung mga hinaharap po nila, pero yung saklulo ng Diyos ay laging ibinibigay sa kanila. Kaya nga makita po natin, katulad po nitong si David, may mga pagkakataon na nararamdaman po niya yung kabigatan, 'di ba, ng mga pangyayari sa buhay niya. Pero one thing na appreciate po natin, 'di ba, sa tao po na ito ay never po niyang kinurse ang Lord. Never niyang sinumpa ang Diyos na kanyang kinikilala at kanyang pinaglilingkuran, At ang Psalm 22, katulad ng napag-aralan po natin na yung sa introduction po nito, ay very familiar po ito, sapagkat may mga verses po dito na makikita po natin na kinote po ito ng Panginoong Jesus sa New Testament. At bawat words na mapapag-aralan po natin dito ay i-connect lang talaga natin sa buhay Panginoong Jesus. So verse 12, sabi dito, akala mo yung mga toro ang nakapaligid na kalaban, chapter 22 po tayo, verse 12, mababangis na hayop na galing pa sa Bashan. Bibig nila'y nakabuka parang mga liyong gutom, umuungal, at sa aki nakahandang lumamon. So sa buhay po ni David, nakita po natin na ang dami pong mga sitwasyon sa buhay po niya na kung saan ay naka-encounter po siya ng mga enemy, ng mga enemies, ng mga kaaway, at may mga instances din na kung saan ay pati yung nature nag-work in his favor. Kita natin na may mga statement po siya na pag-aralan po natin sa mga nakaraan, na binabanggit po niya na kahit yung malakas na ulan, diba? Kahit yung lindol, may mga ganun, malakas na nabanggit niya sa mga previous na pag-aralan po natin na hindi niya nakita yon as destruction, pero tinignan niya iyon bilang pamamaraan ng Diyos upang i-preserve yung kanya pong buhay against doon po sa mga enemies, against doon sa mga enemy niya, doon sa mga kaaway po niya, at maging sa atin man, sa mga kapanahunan po na ito, ay marami ding mga instances sa buhay, 'di ba, ng
isa po sa atin, and one of it is yung war, ano. Pero na kahit gaano ka panganib yung mga banta ng rockets or ng mga kaaway, ay hindi mawawala din sa atin, di ba, yung pagkatakot. Pero isa sa mga nakikita po natin is yung protection ng Lord sa atin, sa bansa po na ito. May mga hindi rin po nakakaligtas, di ba, sa mga sakuna nangyayari sa mga kapanahunan po na ito. Pero alam po natin na lahat po ng mga nangyayari maging sa bansa po na ito at maging sa buhay po natin ay alam po ito, di ba, ng Panginoon. Nakasulat na yan sa chapter, di ba, ng ating pong mga buhay, no? At ang isa sa mga tinitignan po natin palagi ay yung pagkalinga, pag-iingat, provision, di ba, ng Diyos sa atin. Kahit marami, sabi dito, kahit marami yung mga kalaban na nakapaligid sa kanya, isa lang ang laging nakikita nitong si David, ang tumawag sa Panginoon, ang makipag-connect sa Lord. At nakita niya na may saklulo. May mga instances na parang sinasabi niya, 'di ba, sa sarili niya na parang napabayaan siya, hindi siya tinulungan. Pero alam natin na yung mga proseso po na yun na kanya pong pinagdaanan ay naging naging kapakinabangan po ito sa kanya as his training ground or training period po niya to the throne, papunta doon sa throne, no. Nakita natin na lahat ng kanya pong mga pinagdaanan sa buhay niya, hindi magaganda yung mga iba, napakaraming mga hindi magaganda. Pero nakita natin yung kanyang pamamalakad, na kahit 70 years old lang siya nung siya po ay mawala sa buhay po na ito. Pero fulfilled, sabi ng Bible, fulfilled yung buhay niya. Nagawa niya lahat. Diba? Nagawa niya lahat. Bakit nagkaganon? Dahil doon sa mga previous na experiences po niya, minold po siya sa pamamagitan ng mga experiences na ito, kung papaano po siya, di ba, mamuno bilang isang hari. Marami siyang failures kahit sa kanyang family, pero makikita po natin na itong si David ay lagi pong laging may room po sa kanya, di ba, yung laging pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At makikita po natin, mababasa natin sa mga titik ng mga awitin kung anong klaseng tao itong hari na ito. Sabi dito verse 14, parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas, ang mga buto ko'y parang nagka-linsad, pinagharian ng dibdib ko ng matinding takot, parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos. Kasi tao lang din naman po siya, pwedeng makaramdam ng mga bagay po na ito, kahit naman sa atin, di ba? Pag may mga sitwasyon na talagang nakakatakot, hindi nawawala, di ba, sa atin, katulad din po niya, di ba, yung ganito pong na pakiramdam. Pero tignan natin, itong aking lalamunay, ito yung abo ang kagaya, ang dila ko'y dumidikit sa aking ngala-ngala. So, grabing grabing takot yun, sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. So, may mga instances, na feeling niya, mag-isa lang talaga siya. Feeling niya ay katapusan na niya. May mga ganun po ba, na sitwasyon sa buhay po natin, na feeling natin ay ito na yung last, ito na yung katapusan, Nasuong po ba tayo sa mga ganong klase ng sitwasyon, Si David, may mga pagkakataon, maraming mga panahon sa buhay niya na ganito yung kanyang naranasan. 16, isang pangkat ng salarin sa akin nakapaligid, para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at paako'y kanilang pinupunit. Grabe yung description niya,
sa sitwasyon na meron siya. Ano man po yung sitwasyon na meron siya sa mga kapanahunan po na ito po yung feeling niya. Na kung saan doon po sa napakarami pong mga salarin, sabi dito, di ba? Yung nakapaligid po sa kanya, talagang ito na yung magiging feeling niya. Ito na yung magiging katapusan niya. 17, kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Kitang-kita lahat ng aking mga buto. Tinitignan at nilalait ng mga kaaway ko. No? Maalala natin, no? May tagpo sa buhay ni David na, yung alam mo yun, yung parang nagmukha siyang baliw para lang i-save, di ba, yung kanyang sarili. At tinuya po siya sa mga panahon po na iyon. Pero alam po natin na yung mga ganong pangyayari po sa buhay niya ay natuto po siya doon sa mga sitwasyon po na iyon. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan at mga saplot ko'y pinaghati-hatian. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, diba, na bawat words ng Psalm 22 makikita po natin binanggit po ito, di ba, ng Panginoong Jesus sa buhay niya, makikita po natin yan sa New Testament. Ganito po yung ginawa sa kanya, nilait siya, di ba? Yung alam mo yun, sinaktan siya, yung mga damit niya ay pinagsugalan, nagpalabunutan po sila kung kanino mapupunta, di ba? Yung mga gamit po niya sa katawan, hindi dahil, di ba? Hindi dahil sa may brand yung damit niya, hindi dahil sa type nila yung suot, di ba, ng Panginoong Jesus. Kasi sino naman yung gugusto, di ba, sa mga damit na iyon na kung iisipin lang natin, di ba, puno na yun ng pawis, puno na yun ng dumi, di ba? May mga dugo na rin dun kasi, di ba, hinagupit po siya at sinaktan-saktan pa. So anong klaseng apparel, anong klaseng damit yung nakasuot po sa kanya, Siyempre may mga sa dami ng mga tao pa, 'di ba, na maaring humablot, 'di ba, sa kanya. So may probability na punit-punit or mga ganun ba yung mga gamit ng Panginoong Hesus. Tapos pagpapalabunutan pa siya, 'di ba, yung mga yung mga kung ano yung natira, 'di ba, sa kanyang katawan, Pero ganun po nila humiliate, 'di ba, yung Panginoong Jesus, sa cross ng Calvary, kahit doon po sa kanyang alam mo yun, yung preparation niya to the cross. Ganun po yung ginawa nila, pinagkatuwaan siya kahit yung kanyang mga, alam mo yun, yung hindi na mapapakinabangan, supposed to be mga gamit na nasa kanya, yung kanyang damit, 'di ba, yung kanyang saplot, sabi dito, pinaghati-hatian pa bilang katuwaan ng mga sundalo. Kasi itong mga sundalo naman sa mga kapanahunan na yon well-fed naman sila ng gobyerno. Maayos naman, may sarili po, maganda po yung kanila pong mga kasuotan. Hindi po nila gagamitin yung mga gamit, 'di ba, na yung mga damit ng Panginoong Jesus. Pero ginawa po nila iyon bilang katuwaan po nila, kung kanino mapupunta yung kanyang damit, kanino mapupunta yung kanyang saplot, walang mga wala yung parang sinasabi natin, wala lang silang magawa, 'di ba? Kaya nila pinagkatuwaan, 'di ba, yung Lord, hindi yun prank, kundi talagang ginawa po nila bilang humiliation sa Panginoong Jesus. O Yahweh, sabi dito 19, wag mo sana akong layuan. Akalain mo yun, di ba, na ganito po yung sitwasyon ko, Lord. Feeling ko alone ako, feeling ko wala akong kakampi, feeling ko hindi ako tinutulungan, walang tulong na dumarating sa akin, feeling ko ang dami-dami kong mga kaaway, feeling ko
ito na yung aking katapusan, feeling ko, lalamunin nila ako, ito na yung aking end, ito na yung aking katapusan. Pero sa mga preceding verses, di ba na makikita po natin, sabi niya, wag mo sana akong layuan. Wag mo sana akong layuan, Yahweh. Wala akong ibang kakampi. Wala akong ibang, wala akong ibang pwedeng lapitan. Walang po pwedeng magligtas sa akin, maliban sa iyo. Kasi kung sa karakter po ni David, di ba mga kapatid, pwede siyang mapakinabangan ng kahit na sino na po pwede niyang maging amo. No? Pwede sana siyang makipag-compromise sa kahit na sino, no, na dahil magaling siya, di ba, masipag siya, maayos yung kanyang pagtatrabaho. Pwede niyang i-compromise sana yung buhay niya para maging okay lang siya. No? Kahit doon po sa kanyang mga kaaway, pwede siyang sumama sa kanila, makipagdigma, 'di ba, sa kanila laban sa Israel. Actually, ginawa nila 'yon. Sama po sila sa mga lalaban sa Israel, pero iba po yung ginawa nitong si David, no? May ganong tagpo sa buhay niya. Pero sa punto na feeling niya mag-isa siya, 'di ba? Feeling niya yung buong Israel laban din, 'di ba, sa kanya dahil nga hinahunt din siya ni Saul. Pwede sana 'yun 'di ba, na magtanim siya ng galit sa mga kalahi po niya at labanan po sila, no? Labanan yung mga tao po na ito na ayaw po sa kanya. Pero hindi. Si David, hindi niya po 'yun ginawa. Hindi niya yun ginawa sapagkat meron po siyang pinanghahawakan, no? Meron siyang pinanghahawakan yung pangako ni Yahweh sa kanila. Kahit ganun mo yung mga tao. Minsan, 'di ba, sa gobyerno natin na feeling natin wala na talagang pag-asa, 'di ba, yung Pilipinas, may mga ganun na naririnig po tayo minsan dahil sa mga nakatayo doon. Pero alam natin na kapag ang Diyos po yung kumilos, even the unbeliever, katulad po ni Nebuchadnezzar, kaya po niyang baguhin yung kalagayan, 'di ba, ng mga sumasamba at nagtitiwala sa kanya. Pwede niyang gawin 'yon in the favor of his people, no? Kahit sino man yung nakaupo diyan, 'di ba? Kahit hindi yan mananampalataya. Minsan kasi, 'di ba, kahit yung mga sinasabing mga mananampalataya, kapag pumasok po sila minsan sa politics, po sila, nalulunod po sila, 'di ba, sa patakaran meron, or sa mga gumaganang mga patakaran sa loob ng politika. Hindi naman lahat, pero marami din sa kanila. May mga nag-i-stand din tungkol sa kanilang faith, no? Sabi dito, wag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na sakluluhan. Yung alam mo 'yon, yung sinasabi ko po kanina, pwede sana siyang humanap ng kung sino man yung malakas na grupo at doon niya ipanig yung kanyang allegiance. Sabihin niya na maglilingkod ako sa inyo sa tanang buhay ko, magaling siya na mandirigma, pero hindi niya yun ginawa. Saan siya humingi ng tulong? Kay Yahweh, no? Sabi niya, wag mo sana akong layuan, Yahweh, ako ay tulungan at agad na sakluluhan, no? At agad na sakluluhan. Kapag dumarating po ba tayo doon po sa mga sitwasyon na kung saan ay napakahirap talaga sa atin, sino yung unang-una, 'di ba, na hinihingan po natin ng saklulo? Sino yung unang nilalapitan po natin? Si David, sa Lord po siya, sa Lord po siya nagbibigay, 'di ba, ng kanya pong hinaing. Iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa aki gustong kumagat, no? Hindi lang yung mga kaaway, hindi lang sa tabak ng mga kaaway, pero may mga aso din na gusto siyang kagatin. Kapag yung mga aso yung nagbantay, 'di ba, mga kapatid, yung parang ginagawa ng mga yung mga sundalo, 'di ba, na may mga canine yata, mga trained na mga
aso, ano yung kanilang kasama ano sa field. Maraming benefits kasi kapag may mga alaga ka or mga kasama ka na ganun kasi naaamoy nila di ba? Naaamoy nila yung hindi kayang amuyin ng tao. Kahit saan magtago yung tao na yon kapag may aso, di ba? Malalaman yon kasi kahit yung kanilang pandinig naririnig po nila ano yung napaka dami po nila ano na pwedeng marinig, no? Kahit saan mo magtago, di ba? Kahit yung mga bombs, kaya din po nilang i-identify sa bag, sa pamamagitan lang ng kanilang pang-amoy, no? At nakaka-amaze lang dito, kahit sabihin natin figurative po ito or totoo po ito, pero may mga ganon ano natagpo sa buhay po nitong si David. Saan ka magtatago kapag ganon, di ba? Di ba may mga instances, di ba, ng mga calamities na kung saan like yung earthquake, kung naghahanap po sila ng mga tao, di ba, ng mga natabunan kunyari sa building, may mga ganon ano na ang gamit po nila, kasama po nila sa pagre-retrieve ng mga bodies, di ba, ng tao yung mga aso kasi naaamoy po nila, di ba, kung nasaan po ano yung mga katawan, no? At dito binabanggit ni David na may mga aso din na sa kanya gustong kumagat, no? Sa bibig ng mga leon ako'y iyong hanguin, sa sungay ng mga toro ako ay yung sagipin, no? So grabe yung alam mo yun, kung po pwede lang sanang i-describe ni David ng mas lighter sana yung sitwasyon niya, no, na pwede niyang gawin yun pero yung description niya talagang matindi. Kasi 'di ba? Sabi niya sa mga leon, sa bibig ng mga leon. Pwede mo ba yung kuhanin kung nandyan na yung leon, 'di ba? Yung kung nakagat na yan, 'di ba, ng leon, o kaya binabantayan yan ng leon, 'di ba? Kunyari yung isang pagkain, pwede mo ba yung hanguin? Pwede mo ba yung kuhanin, 'di ba, sa kanya? Manganganib yung buhay ng taong gagawa po noon. Pero ang nakikita po ni David dito, kahit yung leon, kahit alam mo yan, kahit malakas na puwersa yung nandyan sa kanyang nandyan sa kanyang paligid, tanging si Yahweh lang ang pwedeng humango, 'di ba, kay David, no? At napatunayan niya ito sa kanyang sarili, 'di ba, habang siya po ay naglilingkod sa kanyang sa kanyang ministry, pwede nating tawagin 'yon, or doon po sa kanyang calling sa Panginoon. Nakita po natin na may mga talagang napakarami pong mga instances sa buhay niya na kung saan ay niligtas po siya ng Panginoon. Sa sungay ng mga toro ako ay yung sagipin. Sabi niya, paano mo yung gagawin, no? Walang ibang pwedeng gumawa nun. Kasi yung toro, mahirap din po yung susuwagin ka nun napakalakas po ng toro. Pero kinumpara po ni David na walang lalakas sa Panginoon. Kayo yung pwedeng sumagip sa akin sa sungay ng mga toro. Kayo yung pwedeng humango sa akin sa bibig ng mga leon. It is only you, God. No? Grabing pagkilala sa Diyos na meron siya. Grabe lang talaga yung yung pagtingin ni David sa Diyos na si Yahweh, kahit doon sa mga sitwasyon na hindi favorable talaga sa kanya, no? So nakaka-encourage lang talaga yung buhay niya, no, na lagi siyang tumitingin sa Panginoon, no? At may mga instances din na hindi siya tumitingin sa Lord, pero nakita niya na failure lahat 'yon. Pero sa tuwing siya po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, nandun po yung victory na kanyang natatanggap. O Yahweh, panalangin ko sana'y dinggin, no? Panalangin ko sana'y dinggin. Doon sa mga sitwasyon na yon ay talagang isinasamo niya sa Panginoon, no? Ano yung madalas na content ng atin pong mga panalangin, no? Ano yung madalas na kino-content
mga panalangin po natin. Si David, ganito po, ano yung kanyang isinasamo ano, sa Panginoon. Mga ginawa mo, ihahayag ko sa aking mga kababayan. No? Mga ginawa mo, ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. So, yung tao na mas marami pong mga experiences, di ba mga kapatid, sa buhay po na ito, sila yung madalas na may, magandang patutuo tungkol sa Diyos. No? Kaya pala, kahit doon po sa book ng James, di ba, yung mga sinasabi pong mga pagsubok, anong sinasabi doon? Magalak kayo. Magalak kayo kapag dumadaan kayo, di ba, sa mga pagsubok. Kasi nire-refine tayo ng God eh. Di ba? Nire-refine ng Diyos yung tao para doon sa napakagandang testimony na kanya pong babanggitin. No? At doon sa testimony na yun, makikita kung sino ang Diyos na kanya pong pinaglilingkuran. No? Na kanyang pinaglilingkuran. Pansinin mo yung taong laging tumatakbo doon po sa mga problema or laging tumatakbo doon po sa mga sinasabing mga pagsubok, yung mga feeling niya, hindi niya kakayanin, di ba yung mga ganon. Ano po pwedeng ipatutuo ng tao po na yun tungkol sa kabutihan, di ba, ng Diyos? Pero yung mga tao na punong-puno ng mga pinagdaanan sa buhay na ito, grabe lang talaga, hindi lang lesson ang matutunan mo, di ba, sa kanila, kundi talagang makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Sabi dito, 23, kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Kung meron mang dapat ihayag, di ba? At kung meron mang dapat ipagmalaki ang bansang Israel, ayun ay dahil meron po silang isang Diyos na nag-ingat po sa kanila. Merong isang Diyos na pumili sa kanila. At merong isang Diyos, di ba, na talagang nagmamahal sa kanila. Kung merong dapat ipagmalaki, di ba? At hindi po natin po pwedeng husgahan din yung Israel. Bakit ngayon yung Israel? Kasi kung titignan natin, di ba, bakit ganoon, bakit ganyan? Marami po tayong po pwedeng itanong, marami tayong po pwedeng matanong ng tungkol sa mga nangyayari sa Israel. May mga hindi naniniwala. Pero marami pong mga mananampalataya na rin dito po sa bansang ito. Napakarami na rin po nilang mga churches, 'di ba, na itinatayo at umaabot din po sila, 'di ba? Nagwo-work din po sila doon po sa mga ministry na kanilang tinanggap sa Panginoon. At napakapalad po ng bansang ito kasi kahit yung mga missionaries, kahit yung mga ibang mga mananampalataya sa buong mundo ay pumupunta po talaga sila dito sa Israel, mga nagbaba. Yung mga Koreans, di ba? Nagkakatok-katok pa sila sa mga bahay-bahay para magbahagi, di ba, sa salita ng Panginoon. Grabing boldness po 'yon na kanila pong ginagawa. And I remember yung dati binabanggit po ni Brother Ronnie, yung saan ba siya? Sa Latin America, may binabanggit po siya na pumupunta po siya sa Jerusalem, nagwo-work siya sa mga religious na tao doon, tapos nagbabahagi siya ng tungkol sa Panginoong Jesus. Ganun po yung kanyang ginagawa, kasi nakakaano lang din yung buhay nun, kasi sa testimony po niya may sarili siyang company saan nga yun, nakalimutan ko yung lugar niya, basta dyan sa Latin America. Binenta daw niya yung company niya ay parang yung mga ganito construction firm. Pumunta po siya sa Israel para magbahagi ng patungkol sa Panginoong Jesus. So ganun po, grabe rin yung testimony niya kasi 'di ba?
talagang dumating siya dito sa Israel nang walang-wala siya. Pero hindi siya pinabayaan, 'di ba, ng Panginoon. Nag-work siya. Yung alam mo 'yun, yung talagang nagtatrabaho siya. Kung bibigyan siya, magpapasalamat siya. Kung pakakainin siya, magpapasalamat siya doon sa mga magpapakain sa kanya, 'di ba? Basta ganun, nagtatrabaho siya, alam mo yun, yung kilala yun nila Inay I don't know kay Sister Maygres at kasaka Brother Emerson, kung kilala po si Brother Ronnie, pero ganun po yung testimony niya. Napakaganda po ng kanyang, hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Diba? Pero sa tanang buhay ng pamamalagi niya dito sa Israel, pinagkatiwala lang talaga niya sa Panginoon, at ni minsan ay hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Sabi niya sa akin, ni minsan, sabi niya, hindi ako nagkulang sa lahat ng aking pangangailangan, no? Prinubide ng Lord yung lahat ng aking pangangailangan, kahit yung ilalaman ko, sabi niya, sa aking tiyan, no? Grabe yung ganung klase, 'di ba, ng passion sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo iisipin kung minsan nga tatanungin mo, 'di ba? Iniwan mo yung family mo, yung ganon. Tapos pwede ka namang bumalik na sa lugar mo, 'di ba? Doon ka na mag-minister. Pero yun kasi daw yung in-input ng Lord sa puso niya. At marami siyang mga na-encounter, 'di ba, ng mga tao dito. Ang sinasabi ko lang po, mga kapatid, 'di ba, yung lahat ng mga pangyayari, 'di ba, sa buhay po natin, dumadaan po tayo sa mga yun. Ano man po yung mga nandyan, 'di ba, sa mga daraanan po natin. Kasi yung mga pangyayari po na yun, 'di ba, minumold po tayo para doon po sa kung saan tayo ilalagay, 'di ba, ng Panginoon, no? Magagamit po natin 'yan as a testimony of His goodness, 'di ba, of His faithfulness. Marami na po ba kayong mga karanasan ng patungkol po dito? So maaring yun po siguro yung ating i-share po mamaya, 'di ba, yung mga pinagdaanan po natin na kung saan talagang ito po ay testimony na po pwede nating sabihin tungkol sa kabutihan, 'di ba, ng Panginoon sa atin. Kasi wala kang si David, sa dami ng kanyang mga pinagdaanan, sabi niya, hindi ko yun ikikep sa sarili ko, ihahayag ko ito. Kasi sa paghahayag ko, hindi ako yung mapapapurihan kundi mapapapurihan yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Sasabihin ko to sa aking mga kababayan. Hindi ako mananatiling tahimik tungkol sa mga nangyari sa buhay ko. Mga pangit man yun, pero ang tinitignan ko kung papaano ako sinustain ng Lord sa mga panahon, 'di ba, na mahirap yung buhay pinagdadaanan ko. So ganoon, kahit kayong mga lingkod ni Yahweh, sabi niya, siya inyong purihin, kayong lahi ni Jacob, siya inyong dakilain, bayan ng Israel, luwalhatiin siya, sambahin. Kasi hindi siya nagkulang. Hindi lang talaga siya nagkulang kahit sa mga kapanahunan po na ito. May instances ba sa buhay ng bawat isa po sa atin na feeling natin nagkulang ang Diyos? Walang pagkukulang ang God. Kung merong mga pagkukulang, sa tao po yun. Nagkukulang siya sa pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. Nagkukulang siya sa paglilingkod sa Diyos. Nagkukulang siya doon sa dapat niyang gawin, 'di ba, na calling niya, 'di ba, sa Panginoon. Kaya siya nagkukulang, 'di ba? Kaya siya nagkukulang dahil hindi ganon kataas yung kanyang pagtingin sa Diyos, na yung kayang gawin ng Diyos na ito, 'di ba, sa buhay niya, sa sitwasyon na meron siya. Kahit kailan hindi po nagkulang, 'di ba, yung Panginoon. Kasi kung titignan natin, mga kapatid, yung mga past experiences natin na hindi maganda, 'di ba, doon tayo minamature ng God Namumold po tayo, nagmamatured po tayo. Kaya nga kung iisipin ko lang yung mga yung mga parang mga childish na mga decisions ko, 'di ba, sa mga nakaraan, 'di ba? Parang bakit ganoon? Bakit ko ginawa 'yon? 'Di ba, may mga ganoon na instances na sana
hinayaan ko na lang. Pero doon sa mga sitwasyon na yon, nakita ko, di ba na, alam mo yon, marami kang natutunan marami kang lesson, di ba na, natutunan na sa buhay na ito, na katulad po natin, sa mga edad po natin ngayon, talagang ipapatutuo lang po talaga natin, di ba, yung tama at mabuti sa harapan ng Panginoon. Kaya nga pag nag-a-advise tayo, di ba, sa mga bata or doon sa mga taong nakakausap po natin, hindi lang talaga mawawala, di ba, yung patutuo ng tungkol sa kabutihan ng Diyos, no? Mga dukhay, sabi dito, mga dukhay di niya pinababayaan at hinahamak. Mga dukhay hindi niya pinababayaan at hinahamak, no? Kahit dukha na yung tao, di ba, buhay pa siya. Katunayan na sa atin kasi, di ba, maraming mga dukha. Ang problema lang kasi sa atin, kaya naman maraming mga dukha, dahil doon sa mentality, di ba, na alam mo yon, nagsisiksikan sa Maynila. May mga ganun na instances, nagsisiksikan sa probinsya kasi sabihin nila na, pero sa probinsya, hindi ka bibili ng tubig. Diba? Marami kang pupwede, yung mga gulay-gulay, tumutubo lang sa paligid-ligid. Pwede kang libre ng marami, diba? Pero sa Maynila, marami kang lahat, bibilhin mo dun kahit yung mga gulay or everything, no, sa mga cities. Kahit nga doon sa, minsan, diba, yung mga, yung mga kasama, diba, sa bahay. Minsan sasabihin nila mas mataas kasi yung sahod doon kaysa dito. Pero kung titignan mo, 'di ba? Sa syudad, magrerenta sila ng bahay, bibili sila ng mga ganito, mamamasahe sila. So wala ring matitira. Diba? Unlike kung ikaw ay nasa probinsya, sumasahod ka ng ganito, lahat doon yung kabuuan ng sahod mo, kita mo na yun kung 5,000 yun. Kita mo na lahat yun. Kung sa iba, di ba, kung pupunta ka kunyari ng Maynila, baka hindi ganun yung kalaki yung, matitipid mo or mag-aagastos mo lang yun. Minsan yung mentality rin yung nagpapahirap, di ba, sa tao. Pero one thing na makikita rin po natin dito, kahit yung mga dukha, sabi ni David, hindi pinababayaan at hindi hinahamak ng Lord. Kasi kahit yung mga dukha, pwede silang mag-worship sa Panginoon. Hindi itinataboy ng Lord, 'di ba? Kahit yung mga dukha, kahit pangit man yung kanilang suot, no? Hindi maganda yung kanilang suot, o kahit hindi sila maganda yung kanilang itsura or whatsoever, hindi sila tinataboy ng God. Hindi, alam mo yun, walang ang tawag doon, yung discrimination, 'di ba, sa Panginoon. Hindi siya umiiwas o humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ng mga kapuspalad. Ito ang isa sa mga character, 'di ba, ng Lord, na kung titignan po natin, lahat ng mga lumalapit po sa kanya, malapit ang puso ng Diyos sa mga tao po na ganito, no, yung mga kapuspalad, yung mga dukha. Kasi kung nasa ganito kang sitwasyon, alam mo yun, yung wala kang iba talagang aasahan maliban sa Diyos. Na yung mga hirap nga sa trabaho, grabe yung panalangin sa Panginoon, no? Yung mga na-encounter po natin dito. Pero naging maayos na yung kanilang trabaho. Nakalimutan po yung Panginoon, no? Minsan dun sa mga kahirapan tumatawag ang tao, di ba, sa Panginoon, no? Sabi nito, ginawa mo'y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin mga lingkod mong hinirang. Ang panatag kong handog ay doon ko alay. Ang panatag kong handog ay doon ko alay. Anong binabanggit dito? Meron silang kapulungan. Meron silang dakilang kapulungan. Ito yung binabanggit ni David. Meron silang assembly. Meron silang fellowship. At kapag may mga pagkakataon na kung saan, sabi ni David na doon sa fellowship na yon, wala akong ibang gagawin maliban sa ipakilala kita. Wala akong ibang gagawin kung hindi ihahayag ko, 'di ba, yung iyong
kabutihan, no? At sabi dito, yung mga panata kong handog, yung mga prinamis ko na ibibigay sa iyo, ihahandog ko sa iyo, ay doon ko iaalay, doon sa dakilang kapulungan, no? Doon sa fellowship, no? Doon sa pupuntahan, no? Doon sa temple, no? Doon sa church, no? Sabi dito, ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain, mga lumalapit kay Yahweh siya'y pupurihin, maging sagana nawa sila at laging pagpalain, no? At laging pagpalain. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling, lahat ng mga lahi maalala siya't sasambahin kay Yahweh, na uukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. So kanina lang nakita natin, 'di ba, yung mga sinasabi po nitong si David na hindi maganda. Pero lagi po itong napapalitan ng kanyang pagtitiwala at pagtingin sa kalakihan ng Diyos na meron siya. Maganda pala yun, no? Na kapag may mga instances sa buhay po natin na feeling natin mahirap talaga, napakahirap talaga ng pinagdadaanan. Pero the moment na titingin tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos, mapapalakas po yung atin pong kalooban. Magsisiluhod lahat ang palalo't mayayabang, yuyo ko sa harap niya, mga taong hahatulan, mga susunod na salinlahi, maglilingkod sa kanya, ang tungkol sa Panginoon ay ipahahayag nila. Maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan, iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. No? So salamat sa salamat sa kwento ng kasaysayan ng mga Hudyo, na kung saan grabe lang talaga every time na makikita po natin yung buhay po ng mga Hudyo, no? Maging sa nakaraan, maging sa kasalukuyan, 'di ba, sa hinaharap. Hindi talaga natin po pwedeng hindi makita ang kabutihan ng Diyos sa kanila, kasi every time na magbabasa po tayo dito po sa banal na nakasulatan, maiko-connecta lang talaga natin kung paano po nag-display ang God ng favor, 'di ba, ng mercy, ng grace sa lahi po na ito. Kasi pwede naman sana yung sinasabi, 'di ba, na mga kung Pilipino sana, 'di ba, yung Kristo. Maiiba siguro yung kwento. Pero iba kasi yung lahi na ito, 'di ba, mga kapatid? Ang description sa kanila, hard-headed po sila. Napakahirap na abutin, supposed to be, ng salita ng Panginoon. Pero doon po sa mga ganon na pangyayari sa buhay nila, na-display po talaga yung mga katangian ng Diyos. Nakita po natin kung gaano po kalaki ang Diyos. 'Di ba, na nag-iingat sa kanila, tumawag sa kanila, may magandang plano para sa kanila. Ang Israel na lang, ang daming mga hinarap, 'di ba, na mga pagsubok, kahit yung mga nangyari, ilan po yung mga sumakop, 'di ba, sa bansa po na ito, na displaced din po sila, 'di ba, sa lugar po na ito. Pero ibinalik sila ng Panginoon ayon doon po sa kanyang pangako. Kaya nga sinasabi ko po kanina, kung merong dapat ipagmalaki ang bansang ito, ang dapat nilang ipagmalaki, katulad ng sinasabi po ni Pablo sa New Testament, ay yung meron silang Diyos na si Yahweh, na wala po pwedeng ikumpara, diba? Hindi pwedeng ikumpara ang Diyos na ito sa mga dinudiyos ng buong mundo. Ibang-iba ang kwento ng Diyos na si Yahweh. Kumpara sa mga dinudiyos ng ibang mga Diyos, diba? Ng mga ibang mga tao, yung mga small letter D nila, ibang-iba lang talaga ang kwento, 'di ba, ng Diyos po na ito na kinikilala po natin sa scriptures. Yan po mga kapatid ang ating lesson, at itatype ko na lang po, inainimfa yung ating question. Erev Tov po.